Ang sabi ng Panginoon, ako ang simula at ang wakas. Ako'y nabubuhay magpakailanman. Ito hindi ko ito mga kapatid, kaya ating po siya sa liwa. Sa ating mga buhay, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Pero hindi siya namamatay, hindi buhay na ulit, pero ating kinalala, amen? Amen. Kinalala natin, kaya mga kapatid, ibig ko sabihin rin natin sa ating isipan na ang Diyos natin sa bahay, buhay. Tingnan mo ba? Amen. Dahil buhay ang ating Panginoon, napakahalaga nito sa ating pananampalataya. Kasi pag alam mo, buhay siya ng Diyos, meron ka respeto. Amen? Meron ka respeto. Kasi buhay siya, nakikita niya naman dito sa ating buhay. At wala tayo maaaring maibigin. Ano ba ang nasa isip natin? Ano ba nasa puso natin? Alam din ng Diyos. Kaya mahalaga sa isang Kristiyano, ang laging magaliwa sa atin, na ang Diyos sa atin na isang bahay, buhay. Ngayon, dahil buhay ang Diyos, ano daw mo gawin? Walang mundo. Dahil buhay ang Diyos, ano daw mo gawin? Walang mundo. Dahil buhay ni Yesu Cristo, palagi na tayo lumapit sa Kanya. Alam niyo, bilang isang Kristiyano, dapat bago tayo lumapit sa tao, alam mo, lahat tayo may problema, lahat tayo may pagsubok. Kaya bago tayo lumapit sa tao, sanayin mo, sabihin mo, na makakulong sa Diyos. Amen? Amen. Kasi buhay ko lang mo eh. Buhay Diyos eh. Eh di, sanayin mo, sarili mo. Ano man ang sitwasyon mo? Ano man ang kalagay mo sa buhay? Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa karamdaman. Ano man ang sitwasyon mo? Amen? Sanayin natin lumapit sa Diyos muna bago sa tao. Ang Diyos pagkakap ng tao yan. Pero ang ibig sabihin, ang pinaputuloy ito mga kapatid, wala ito sabi ng Panginoon. Eh ngayon hindi yung pag ikaw ay walang pera, iisipin mo kasi mauutangan mo. Ano na sa isip mo? Diba tao lang ang pinitan mo? Dahil utangan mo eh. Ano mo pupunta ka sa Diyos? Ano dapat mo gawin? Hindi mo na sa Panginoon. At ikaw may karamdaman, ako naman isipin, sino kayo doktor na nalapitan para magpapatay ka? Tao ka na inisip mo. Kaya may karamdaman, ako naman nalapitan, ang Diyos, may buhay siya, amen? Amen. At may problema sa pamilya mo, may problema sa anak mo, may problema sa asawa mo. Ako, huwag mo na isip-isip pa sa sabi mo na kami, huwag mo na yung mga nila sa simbahan. Ang sanayin natin, huwag mo na sa Panginoon. Ang sanayin mo natin siya. Kasi hindi pilit maling ang anumang sitwasyon. Ating buhay sa harapan ng Panginoon. Ano sabi sa unang Pedro 2:4? Napakalakas mo ang klaseng doon. 1 Peter 2:4. Nang kayo'y magsilapit sa Kanya ng isang batong buhay, nasa katotohanan ay itinukwil ng mga tao, datapwat sa Diyos ay hirang ang mahalaga. Amen. Nasabi ko na mabuti sa ating Biblia, tungkol lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay na itinaturo ng mga tao, ngunit mahalaga sa Kanya. Ano napitan mo? Yung batong buhay. Walang iba kundi si Yesu Cristo. Dapat ang isang Kristiyano. Kaya sana tayo, yun ang sabi ko kanina, bago rin mga sa tao. Diyos mo na napitan mo. Kasi ano itong Panginoon? Kasi hindi na gawin na, ano, wala na tayo yung itinuturo. Amen? Diba si Elias? Yung lahat po si Elias. Kagulo. Walang daw yung Panginoon. Walang pagkain.
nagtatiyo, ang ilog. Amen? Nagdala pagkain ang ibon. Kung sumawala rin ibon. Pero ano sabi ng Panginoon kay Elias? Pero isang makikita babae na niya, nagkakapoy siya, napitan mo siya. Di ba nagturo ang Panginoon kay Elias? Ganyan ang gusto mangyari sa atin ng Panginoon. At tayo ay matutulungan sa kaya sa mga Diyos ay magtutulong ito. Pero, Amen. di ba kuha na natin Panginoon? Amen. Kasi pagtutulong yan, sino ka na Panginoon siya niya? Ito lang natin siya bilang mga kapatid. Nagkaroon ko sa Diyos. Yung Panginoon, sino pwede namin magtuloy sa seminar nito? Sino ako kayo pwede magpaliwanag kami dito sa seminar nito? Nagkaroon ko sa Diyos sino yung mga tao na lumitin. Bibigay sa akin ang Panginoon. Ben, si Diyos, si Carmean, at saka si Malen. Nagturo, kapayan kayo sa kanang Panginoon, nagturo mo ako eh. O, sabi ko sa kanila, di ba okay na rin na tuturo? Pero, di ba rin ako kaya? Hindi nasagot. Amen ba? Amen. Nagturo ako eh. Siyempre, siyempre pwede, ito ang pagturuin nyo. O, si Ben, si Sir Ben, si Sir Johan, si Sir Mehan, at si Malen. Ang principal, di ba rin? Kaya sabi ng Biblia, dumapit kasi sa batong buhay na itinagawin ng mga tao parang di ba kundi kaya sa Kristo. Amen? Dumapit ka ayon sa unang Hebreo 6. Alam sabi sa Hebreo 4:16 pala, pakisama mo pakibasa mo ang brother ko. Lakas mo. Hebrew chapter 4, verse 16. Kaya't huwag tayo magpatuloy lumapit sa trono ng mahabang Diyos upang makakang natin ang habag at pagpapalat at tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ano sabi dyan? Huwag tayong magpatuloy lumapit. Ang ibig sabihin niya, huwag kang magkaroon ng isip. Amen? Ang Diyos natin po sa mga yan. Hinihintay na tayo lumapit sa Kanya. At kapag lumapit ka, sabi ng Biblia, makakasubukan ang kalimya at habag ng Panginoon. Pero, Amen. huwag kang magkaroon ng isip. Amen? At sabi ng Biblia, makakatanggap ka ng habag at awa ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo mga kapatid, tayo mga tao, marami na nalalahanin sa buhay, kagaya niya. Kagaya niya, baka siya, medyo pahinga mga magpulang, trabaho, matrikula. Pagpasok mo. Amen? Ayan, pagpasok mo nga susunod sa atin. Amen? Matutunan na yung magdukot ng tides. Hello? Bakit naman kung magdukot ng tides? Kasi sino pa nangangailangan tayo? Ano ang ating pangangailangan? May simple na entrance sa ating mga sa school. Kaya dyan yung temptation mga kapatid, ayos sa pag-aaral. Kapag kabuhan ng June, hindi ko ba dapat ito lang. Pagkabuhan ng June, mahina ang tulong ng simbahan. Bakit? Maraming na nagumot dahil mabayan sa matrikula. Ino mo tinutuloy ng kapatid. Kaya naman, ang Diyos, hindi pwedeng magpulong sa atin yan. Amen? Pero sabi ng Biblia, kapag lumapit ka sa Kanya, nakakatakbuhan ng habang at kalinga sa Kanya. Amen? Kailan lang, hindi tayo pwedeng pabayaan ng Diyos. Amen? Amen. Kasi yung habang ikawa, lagi nakataan sa atin yan, mga kapatid. At ano, sino ba makakahabagan ng Diyos?
pagalingan mo sa kapitbahay mo, iba yung pagalingan mo sa tuloy mong anak. Amen? Amen. Di ba? Totoo ba mo ang tao? Pero ang iyong priority, hindi mo na pamilya mo. Pero, Amen. ganyan ang ating Panginoon. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Pero hindi talaga tayo priority ng Diyos. Amen? Amen. Ang gabi ba yun? Amen. Kaya mga kapatid, tumamit ka sa Diyos. Makakasubo ka na habang at kalinga sa Kanya. Amen? Ano sabi sa Hebrew 10:22? Palabasa mga kapatid Lord. Hebrew chapter 10, verse 22. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayo kay malinis na buti sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Amen? Ano ang qualification yung magigawin lumapit sa Diyos? Ay, dito sa pinasa ni Brother Noel. Lumapit tayo ng may tapat na kalooban. Tapat na kalooban mo sa harapan ng Diyos. Hello? Amen. Kasi ang Diyos, pwede mulahin ito. Hindi mo pwede isento ang Panginoon, tandaan mo yan. Nakapagpaganda sa sila mo, para tutugon mo yung Diyos ang pananalig mo. Hindi ka naman ito mga kapatid. Na para ba isento mo ang Diyos para pabili ka yung produkto? Hindi ka naman ito. Naibigyan ka mo pananalig mo para tutugon na yung prayer. Hindi ka naman yung Diyos natin. Ang hinahanap ng Diyos, pag lumapit sa Kanya, tapat ang iyong ba? Tapat ka sa Diyos. May tatago ko sa Diyos. Pero kung may pagiging ng Panginoon, wala sapagat lahat ng bagay sa Diyos ay hayag sa Kanya. Amen? Kaya lumapit ka naman sa Diyos. Tapat ka naman sa Diyos. Panginoon, hinabayan mo po sa sila dito. Panginoon, hinabayan mo po sa kanilang tao dito. Panginoon, hinabayan mo po sa maraming tao. Bumukusik sa akin. O, diba? Tinapot mo, Panginoon. Hindi na hinahanap ng Diyos sa atin. Amen? Ano ba sabi rito? Lumapit sa'yo na may malinis na bumili. Kung ikaw ay lalapit sa Diyos at puro mo ng kasalanan, nagkadala ka na ng mga kasalanan sa buhay at hindi mo pa sinusuko ang iyong mahinahan. At ang kasalanan ginagawa mo ay bawal ulit. Asa tingin nyo, tutugunin na po ikaw ng patahangin. Hello? Kaya sabi ng Biblia, lumapit ka na may malinis na buti. Amen? Sapagkat nalinis na tayo ng kanyang na tubig, malinis na tayo sa harapan ng Diyos. Banal ka na. Bagamat ikaw nagkakamali, nagkakasala ka, pero ang bigay ng Diyos, banal ka na. Panghawakan mo na kapatid. Kapag hindi mo pinangawakan, matalayo ka sa Panginoon. At matalayo ka gawa ng sumalihan. Banal ka na eh. Batay pa sa kasama. Totoo yung nagkakasala tayo. Totoo yung nagkakamali. Pero ang pagkakamali at pagkakasala, hindi natin pinamumuhay. Amen? Kasi pag ipinamuhay mo kasalanan, ibig sabihin nun, hindi ka perfect. Kaya ang isang Kristiyano kapag ikaw nagkakasala, anda na mag-uusip ka pa ng Espiritu. Inumusip ka. Kinukumisip ka na buhay pagbalik ko sa Panginoon. Kapag yung kasalanan na yan, ay pinanahan sa puso mo. Ibig sabihin yan, hindi ka perfect. Kaya lumapit tayo na may malinis na budi sa Panginoon. Amen? Amen. At ang narawa ko naman, pero ang punto. Dahil ang Diyos ay buhay, binigyan tayo ng buhay. Kagabi ba yung mga kapatid? Kasi may nakapasa po. Pero ako na nabibigay ba? Parang sa bibig ko? Pero, okay ba dyan? Dahil ang aming Diyos ay buhay, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang husga.
Ang sabi ng iba, eto, ang buhay na walang hanggang tao ay makakamit natin kapag ito'y patay na. Ano sa pag ito? Tama ba yun? Mali, di ba? Ang buhay na walang hanggan, kahit dito pa sa mundo ito, nasa iyo na yan. Pero, Amen. nasa iyo na yan. At ang sabi ng Biblia sa John, chapter 3, verse 25 and 36. Pakibasa mo, Matthew. Sabi ko sa John, chapter 3, verse 25-36, "Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos." Amen. Ano sabi yan? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya sa kanya ay mananatili ang buhay ng Diyos. Kaya pinagdalawa na tayo, buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen? Okay ba sa inyo? Amen. Hindi ka masaya. Ito po yung kaya yung nasabi nito, na buhay na walang hanggan, kapatid ko, kapatid ko, patay na. Hindi totoo yung mga kapatid. Ngayon pala sa mundo ito, ang buhay na walang hanggan, nasa natin na yan, amen? Amen. Ano sabi sa 1 John, chapter 5, verse 11 to 20. Baka lang makabasa ko. Adeno? 1 John chapter 5, verse 11 to 13, ito pang sinasabi. At ito ang matotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala ito ang hindi pinananahan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen. Isinulat ko ito sa inyo, mga kapatid, na binigyan, upang inyong malaman na kayo ay may buhay na walang hanggan. Kaya pinatutuwa sa may buhay na walang hanggan. Hello? Amen. Asa ng Biblia, ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ulitin ko, ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ay walang buhay. Ito na ito, isa po ng mga kapatid. Ulitin niyo. Ito si Jesus. Amen? Ito si Jesus. Pinapasok mo si Jesus sa puso mo. Ang buhay na walang hanggan na kay Jesus. Nasa kanya ang buhay na walang hanggan na kay Jesus. Tinanyaw mo siya sa puso mo. Pinapasok mo. Di ba may buhay ka? Amen. Yung malinaw? Amen. Yun, kapag hindi mo pinapasok si Jesus sa puso mo, wala kang buhay. At kawawa mo sa matika. Amen. Kaya mga kapatid, sabi ni David na yan, sinulatan ko kayo upang inyong malaman na ang mga naralig. Sinulatan ko mga kapatid upang inyong malaman ang kinaroonan ng anak, kinaroonan ng buhay. At sinulatan ko upang inyong malaman na may buhay na wala. Ang gawin. Wala ito sa mundo ito, ano pag-asa? Kasi sa mundo ito, puro kapagyatihan. Amen? Amen. Puro kapagyatihan ang mundo ito. Hindi matama sa pag-ubidensya. Meron bago, ikaw mayroon kung kita mong bago. Ganyan ang mundo ito, kapatid. Amen? Puro kapagyatihan, pagsubok. May ginagawa ko tayo mga kapatid, totoo na. Sabihin ang gusto ko sa bagay mga kapatid na sabi ka mapara tayo eh. Pag kayo mga kapatid na mga dokumentary sa Channel 7, hindi na makita yung buhay sa probinsya.
mo sila. Parang may makulang na mga bagay na nila pagkakitaan. Ang kinikita nila sa kanila yung pagkalahat ko ng kilometro, karoon na may benta. Nagkita ng 150. Gugulang naman mga bayan. Nakakawa sila mga kapatid. Kaya sabi ko sa kapatid, tayo mga pampanan tayo eh. Bakit? Kahit na ang mundo hindi mahirap, punong-punong kapigatian, punong-punong mga suko, madaro, di ba nakakasubal naman tayo? Hello? Amen. Sumusobal mo nga eh, di ba? Hindi siya nagtatagpo tayo, pagkain, samantalang sa probinsya. Nakakawa sila mga kapatid. Bago sila kumita ng 100 pesos, ang hirap na kanila na sobra-sobra. Kaya mga kapatid, dapat ating mangyayari sa mga bagay na yan kung paano kumilas at gumawa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Hello? Amen. Dapat ating mangyayari siya kung gano'n tayo paano po yun. Kaya mga kapatid, ako naniniwala na tayo mga binigyan ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Naranasan ko rin ng mundo ito. Amen? Dapat naranasan ko ng buhay na walang hanggan. Kaya meron ako sitwasyon na dapat ikainis ko. Amen? Kasi may po ako sa Batangas. Tumahan na ako ito. Doon naliligo po ako. Akala ko may tulo. Eh di na buhos ako. Buhos. Naubos yung tubig sa timba. Pagkasabon na ako eh. Binusan din dito. Walang tulo. Hindi ko alam. Kasabon na kayo ako. Hindi ako nakasabon. Pero pagkasabon ako, nalaman sa kapayo, nakasabon ako. Pero ibig sabihin, binusan ko lang aking sarili. Hindi ako nakasabon. At doon ako kaya gagalitin ko ba sarili ko? Sa sitwasyon na yun. Kung ang ginamit ko, talo! Ako ang pagtalo. Amen? Amen. Anong ginawa ko? Tuwa niya. Tawag ko, nagbino. Tapos, kaysa na, isipin ko ba yung sitwasyon? Amen? Kasi sa iba ba, inis, sila pagkakari. Ano yung mga kapatid? Huwag kitang galitin sa sarili niyo. Amen? Kapag ginamit niyo sa sarili niyo, tatandaan tayo. Amen? Ano na sitwasyon? Nagkamali ka ba? Magkapatawa ka. Nagkamali ka ba? May kinatawa sa Diyos. Huwag mo na ulitin. Huwag mo na isipin yan. Pag inisip mo yan, pagkalo ka pa. Kaya yun na yung mga kapatid. Pero, kaya mga kapatid, ako naniniwala sa mundo ito na kahit na po nandito tayo sa mundo magulo, naranasan natin ang buhay ng pananungsan. At i-enjoy mo yung kapatid. Amen? Huwag kang mabuhay dito na problema, gatian, kalungkutan. Hindi, walang mangyayari sa buhay mo. Ikaw, ang gumagawa na hindi maganda sa buhay mo. Amen? Kaya ako, mga kapatid, pagkaroon na sa akin, at kumakaroon sa akin ng kamar, ay inisip ko, alam mo, Panginoon. Hindi ko dapat isipin. Wala yan! Malas! Kasi ginamit ka pa yung susi. Amen? Kaya mga kapatid, i-enjoy mo sa mundo dito. Ang buhay, na wala nang ganda, bigay siya ng buhay. At yan yung katiyakan. Hindi pwede magsimula ng Biblia. Pag sinabing meron, meron. Amen? Amen. Ano sabi tayo natin? Bukod na buhay tayo ng walang hanggan. Amen? May tahanan tayo sa langit. Yan ang maganda. Kaya mga kapatid, tugay na upa rito. Talagay din nila uupa. Ano sabi sa verse, sa John chapter 14, verse 1 to 3. Pwede nyo magbasa. John 14. Huwag magpagawan ang Panginoon. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko sa inyo pupunta ako roon upang ipaganda ko kayo ng inyong matitirahan. At kapag naipaganda ko na kayo ng matitirahan, ako'y
babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Amen. Ano sabi yan? Huwag kayo malungkot. Huwag kayo maghihati. Alam niyo ako, sa totoo na, sa mundong ito, pag ikaw nungupahan, hindi mabigat. Pero, kapag nungupahan ka, medyo mabigat. Bakit? Kasi kababayan mo lang, niluta ka na naman. Pero, kaya sabi ng Biblia, huwag kang malungkot, anak. Huwag kang magbigati, anak. Huwag kang walang bahay at nakupa ka. Huwag kang magbigati. Huwag kang malungkot. At kung ang bahay mo na yung pangit, huwag kang malungkot. Amen? Sabagat, bakit huwag kang malungkot? Sarangin nitahanan tayo. Amen? Hello? Sarangin nitahanan tayo at ang maghahanda, walang iba kundi si Yesu Cristo. Ang gaba na maganda na sabi ng Biblia, tabahin ako nito, kunin ko ito. Kung saan ako lalo, ang Biblia mo. Amen? Dito kasama mo, manugod mo na kasama mo, anak mo, asawa, pinagkakaroon ko problema dyan. Amen? Pero doon sa langit na ating tahanan, ang mga kasama mo na walang kondisi, si Yesu Cristo. Di ba naman kasama? Kaya ano na mga kapatid? Kaya mga Kristiyano, hindi ba sila? Kulang sila sa pagbubulay-bulay sa magandang pangako na Diyos sa buhay nila. Kaya pag pinagbulay-bulay mo mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa buhay mo, hindi ka malulungkot. Lagi ka masaya. Amen. Ito, ano ito? Ano ba ako na ba ito? May tahan ka sa langit. Hindi mo yung natutuwa yan. Dito sa mundo, pag mula, bahaan mo, dalawang bahay nyo. Pag lumindog, pinakabarog ka. Pag doon naman ay naupa, kapag ito na, ang may-ari, pinakabarog ka rin. Pero lalo, wala ang bayan. Andito lahat eh. Ano ba ako na ba ito? Talagang dito tahan sa'yo. Hello! Amen! Tahan tayo sa langit. Yan, tulong sa akin. Kaya kung minsan maraming isa na malungkutin, dapat huwag kang mabigat. May magandang pangako Diyos sa atin. At ang buhay natin dito, masamantala lang. Amen? Kaya mga kapatid, sa langit, ang makasama natin. Let us see. Sa langit, wala nang gutom o umuhaw. At papahirin ng Diyos ang ating luha at ating mga wala. Revelation chapter 7. Revelation chapter 7. Hindi ko na ito. Revelation chapter 7 verse 1. Sorry. Revelation chapter 7 verse 9 hanggang 17. Ang mabasa, ibang Revelation chapter 7, verse 9 to 17. Pakikita na pakikita na ito. Nakikita na sa ito. Revelation chapter 7, verses 9 to 17. Ang mga nagtagumpay mula sa lahat ng bansa. Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin inuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Isinisigaw nila, ang kaligtasan ay nagbumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatandang pinuno at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos na sinasabi, Amen sa ating Diyos ng papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatandang pinuno, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Ginoo, kayo po ang nakakaalam, ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian. Nililinis nila at
dugo ng kordero. Yan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang pupugtog sa kanila. Hindi na sila magugutom ni maguguhaw man. Hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Amen. Ano ang revelation ni Jensen? Nakita niya ng maraming tao. Hindi kayo bilangin, hindi naman. Ang tao nakita niya. Ang tanong niya, Panginoon, sino yung mga tao na yan? Yan ang mga lipi, wika, at mga tribo. Yan ang mga nagtagumpay sa laban sa mundong ito. Nasa namin na ito, mga kapatid. Ano sabi ng Panginoon? Dito, hindi na sila maggugutom. Kaya mga nanatakaw dyan, walang kumakuntuhan na kumain. Sa mundo, sa langit, wala kang nalalaki, walang pagkain ito. Amen? Amen. Amen? Kasi meron ba tao, kakakain na ng kagalian, tubitira na naman. Amen? Kahit ang kain, hindi naman ito ba? Hindi naman iba? Kunti kain na, pumunta taba naman. Sa puso sa langit, hindi na yung problema, puno ang kainin mo. Ando ng lahat, amen? Hindi na mo ito. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa mga problema na pamalengke. May problema rin yung mga pamalengke. Araw-araw yung bakit? Kaya na pera, iniisip ko ito yung ulam. Diba? Ano nga yung pilig ko? Ang pilig ko yun na hindi yung una yun eh. Ang maganda problema niya, hindi ba naman kung ano yung pilig niya. Ang maganda problema, yung wala kang pili. Kaya, kapatid, kung yung walang pambili, okay, may hindi siya may pambili. Bakit? May problema din yan. Ano problema niya kung ano ang bibili niya? Diba? Amen. Oo. Kaya mga kapatid, sa langit, ang sabi ng Biblia, wala ng gutom, wala ng uhaw, at papahirin ng Diyos ang luha ng ating pamamagitan. Marami tayo ito pag-isip sa mundo, napulitan ng luha ng ating pamamagitan. Marami tayo problema sa mundo dito na hindi natin kayo nagkaroon. Luluha ang ating pamamagitan. Puno-puno isa ng buhay natin sa pamamagitan. Amen? Amen. Kabigua. Amen? Amen. Kaya kung isa-bisa lumuluha tayo, kaya kung isa-bisa lumuluha ang ating mga mata. Pero ang sabi ng Biblia, pag nandoon ka na sa langit, ang Diyos na makapaglera ang magkapahit ng luha sa iyong mata. Hindi ba kayo magkuha kayo ng Panginoon? Ganun ka malasakit ang Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, inagkahalaga kasi ng buhay ang ating pananampalataya at buhay ang Diyos sa ating sinasampalataya. Amen? Amen. Kaya pagkatapos ang Diyos na mabuhay sa mundo ito, saan siya pumunta? Sa langit. Anong gawain ng Diyos sa langit? Ikatong punto. Anong gawain ng Diyos sa langit? Bumalik siya sa langit, pagkatapos siya mabuhay sa mundo ito. Namatay siya at dahil nabuhay, bumalik siya sa langit. Anong gawain niya sa langit? Siya ang namamagitan sa atin doon. Amen? Amen. May bakit ka na sa Diyos. Amen? Hebreo 9:24. Bawat nabasa ko. Hebreo 9:24. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Kung wala sa Diyos, at ba't na mahanap ko? Pero makiwasan pa sa pulis sa Biblia. Okay po, hanap ko.
Hebreo 9:24. Hebreo, chapter 9, verse 24, ito po ang sinasabi. Sapagkat pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginagawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon, nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Amen! Ano siya para mamagkita sa iyo at sa akin? Akala niyo ba hindi siya tapos na ang kanyang ministry sa atin? Pero tapos na ang kanyang kamatayan? Hindi na tapos. Ang ministry na muna sa buhay natin, ang nayo. Siya pa rin ang namamagitan natin sa atin. Nagkasala ka. Anong gagawin ng Diyos? Anong gagawin ng Diyos natin? Panginoon, alam-alam sa aking dugo. Patawarin mo sa Diyos. Hello! Nagkasala ka. Anong gagawin ng Panginoon? Lalapin na Diyos Ama. Panginoon, namatay na ako sa kasalanan nila. Patawarin mo sila. Amen? Mamakita siya, Panginoon, wala sila makakamit. Bigyan mo na sila ng trabaho para magkaroon ng trabaho sa kanila at yung makalit at yung paaral at yung mga anak. Iwanan niyo sa mga magitan. Pero, dapat makita natin yung mga kapatid. Panginoon, niluloko siya ng kanyang tauhan sa kanyang negosyo. Pero Panginoon, kung pahingi tulog na mangyari sa kanya na pag siya na wala ng negosyo, malulugis siya. Wala yung mapakay sa kanyang pamilya. Ay Diyos na mamagitan, mga kapatid. Panginoon, ang anak nila yan may karamdaman. Panginoon, ang anak natin yan may karamdaman. Matagal na siya may karamdaman. Panginoon, magkarigin mo siya sa kanyang matero sa buhos para sa kanyang karamdaman. Amen? Nakuha niyo ba yung mga kapatid? Siya na mamagitan. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay mo? Hello! Dapat na makita natin yan. Amen? Lahat ng bagay mga kapatid sa buhay natin, ano man ang sitwasyon, Panginoon, nasasabi ng Diyos sa Panginoon, meron siya na nakapagay sa buhay. Yan ang Panginoon ko pabayaan na pag-imalagay sa kanyang mundo. Sa mga jawag na pag-imalagay sa kanyang mundo, siya rin na makapahamak. Ano sasabihin ng ni Jesus Cristo, Panginoon, namatay din ako sa bata na yan. Kaya Panginoon, huwag mo mahintulugan na ang kanyang ulo ay matigas pag-imalagay sa kanyang kalooban. Andiyan pa rin ako magkita. Amen? Panginoon, at sasabihin ni Cristo sa Ama, Panginoon, yung anak ko na yan, matigas ng buman, bagay yan. Pero Panginoon, bigyan mo nga sila ng bahay, Diyos Ama. Diyos pa rin ang magitan. Nakuha niyo ba mga kapatid? Kaya ang ministeryo ni Cristo, hindi na natapos buhay natin yan. At makita natin siya lang. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya ano man ang sitwasyon mo, ano man ang problema mo, ang Diyos ang lahat ng mamagitan sa Diyos Ama. Amen? Amen. Makarong po ito, letter B. Ito natin ang ating palingin sa mga bagay na panlangit. Huwag na mundo dito, huwag na mundo ang huwag ang pagkawag mo sa mundo dito. Lahat na maiiwan mo dito eh. Amen? Kaya ako mga palingin, hindi pa sa akin. Dati noon, parang naiinit ako sa mga mayayaman. Bakit? Kasi yung mga kuwagi sila, mga na bahay nila. Amen? Matiwasay ka ng buwan. Dati noon, may kondo ko, pinigil. Kaya ako na border. Ininuwa sa akin ng Panginoon. Huwag mo kayo niya. Lahat yan, iiwan mo yan. Amen? Siguro, naman siya yung mga maraming tao mayaman. Namatay. Naglalabas. Kaya sapatos yan, hindi madali. Nakakita ba kayo ng bagay na nila sa sapatos? Ewan ko, wala akong nakikita. Wala ka madadala sa mundo nito at namatay ka, kapatid. Kaya huwag mong
namunan, mayaman, mayayabang. Okay, ganyan. Amen. Ang katunayan, kung parang iniwan, pagkakaway mo ang mga anak ko yan. Yung hindi masama ko kung paano. Okay na yung pamangkin. Si Abraham, pero si Isaac, hindi masama, pero kung kaisipan mo, ay mga bagay na material. Hindi mo madadala sa mundo mo yan. Iiwan mo yan. Hindi magsigat ka. Ayaw sa karokowan ng Lord. Hindi ka may kamalan ng Diyos. Salamat! Si Abraham mo matanda na sa Biblia. Si Abraham matanda na pero pinagkamalan mo ng Panginoon. Pero, kapag ikaw pinagkamalan mo ng Panginoon, salamat! May plano ang Diyos sa kayamanan mo. Kasi mga kapatid, hindi mo ma-enjoy ang kayamanan kung wala si Kristo sa buhay mo. Amen? Ma-enjoy mo lang ang kayamanan mo kapag si Kristo ang nagkahatid sa buhay mo. Sabi ko nga, ang kayamanan ay mabuting alipin pero masamang Panginoon. At ang kayamanan, kapag yan ay binawang Panginoon, yan ang magkalayo sa'yo. Kay Kristo. Amen? Kaya gawin natin alipin ang kayamanan, hindi ang gawin natin siyang Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, ano sabi sa Colossus 3, 1-4, pakipasa ko. Sabi, ang ba ang pala yung Biblia pa ako. Colossus 3, 1-4. Iuway kayo muli kasama ni Kristo, kaya ang pagsulikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Amen. Isa-isip nyo ang mga bagay na panlangit. Hindi yung mga bagay na panlupa. Amen. At ang sabi ng Biblia, ang ating buhay ay nandang kasama ni Kristo. May protection ka. Kapag may protection ka, kapag ang kaisipan mo ay mga bagay na panlangit. Amen ba? Mga kapatid, mga kapatid mo yun! Kaya daw ng Biblia, ikaw mong isipan sa langit, hindi sa mundong ito. Ang mga kasiyahan sa mundong ito, may katapusan. Kaya masaya ka. Kaya may katapusan. Kaya mo ba? Kasi may katapusan lang pag ito mundong ito. Ito ang mamaningin sa mundo sa langit, hindi sa panubang ito, sa dito. Pag itinawa mo ang iyong isipa sa lupa, magiging materialistic ka. Ibig mo lahat sa iyo. Ibig mo lahat maganda sa iyo. Amen? Ganun ang mundo eh. Ayaw mong malamang. Gusto mo lagi nakakaintrip. Amen? Kaya sabi ng Biblia, ito yung isipa sa tayo. Sapagkat ang iyong buhay ay nakatago kasama ni Kristo. Amen? At nag-uuling lang si nasa si Kristo? Nasa langit. Siya ay nasa langit at magagawa niya ang lahat ng kanyang ibigin. Awit 115 verse 1 to 3. Pakibasa po siya. Chapter 115, verse 1 to 3. Ito ang sinasabi. Last one. Tanging sa'yo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin kaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ikaw ay tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang daming tanong sa amin ng magbansa. Nasaan ba ang inyong Diyos?
atin. At ang sabi ng Biblia, magagawa niya ano man ang kanyang ibigin. Kasi ang mundo, may ganoon sa Diyos niyo. Wala naman kayong Diyos eh. Ba't wala mundo rito? Wala na mundo. Wala kayong Diyos. Amen? Ang Diyos natin mula rito kundi sa langit. At siya ang namamagitan sa atin sa Diyos Ama at kanyang magagawa ano man ang kanyang ibigin. Kaya mga kapatid, mag-request na kayo pag uwi mo kaya. Mag-request na kayo, ano yung nagiging bigyan ng puso? Hindi mo ito sa Panginoon, hindi naman magkita sa mundo. Amen? Amen. At ang sabi ng Biblia, ang man ang kanyang ibigin, kanyang